Okay, sa videong 'to pag-uusapan naman natin kung papaano ko na-earn itong 33,967 passively or without doing anything. Hinati ko nga pala itong mga earnings ko into three different segments. So, first segment is yung mga digital banks. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga digital banks po ay banks na nag-ooperate fully online. So kaya po sila nakakapagbigay ng mataas na interest dahil wala po silang ginagastos sa mga employees nila, sa mga teller, sa mga maintenance. Ito po ay nag-ooperate fully online only. Karamihan po sa mga digital banks ay back ng kanilang mga traditional banks. Nandyan po yung Discartec na pagmamay-ari po ng RCBC, GoTime na pagmamay-ari ng mga Gokong Way, Own Bank o mas kilala nating Cavite Rural Bank at marami pang iba. Okay, sa unang bangko na tayo. Yung una kong bangko ay yung C-Bank. Sa C-Bank nakakuha ko ng 225.55 pesos na total earning within a year. So, within a year pala to guys ha. Next is yung GoTime. Sa GoTime naman nakakuha ko ng 633.57. Next, ito namang Discartec nakakuha ko ng 886.60. And last, itong Own Bank nakakuha ko ng 4,648.45. So, the next segment is government. Okay, sa government, we have the classic MP2. Honestly, itong MP2 is makukuha ko pa after 5 years. Pero sinama ko na rin dahil sa akin din naman mapupunta to after 5 years. So kung curious kayo paano ko nakuha yung earnings ko dito o paano ko nalaman kahit hindi pa sila nagde-declare ng dividends is binase ko na lang muna yung dividend na dineclare nila last year. So next is yung regular pag-ibig savings. Okay, so sa regular pag-ibig savings naman, sinama ko na rin to dahil passive income din naman to. Although makukuha ko pa ito upon sa aking retirement, pero income is still an income and sa akin din naman mapupunta to kaya sinama ko na siya dito. And same as MP2, kinuha ko na lang yung dividends based dun sa dividend rate nila last year. So next segment is my favorite form of passive income, which is yung stocks. So this is only on Philippine stock market. Bale in investing stocks, we have two ways of creating passive income. Ito yung through dividends and capital appreciation. So in dividends, nakapag-earn ako ng total of 9,653.04. And sa capital appreciation naman ay 15,459.28 pesos. Okay, so alamin na natin kung magkano yung total ng lahat ng mga ito. Punta tayo sa Excel. So, first, the government, Pag-ibig MP2 and regular Pag-ibig, we have 2,460.57 pesos. Sa digital banks naman, we have 6,394.17 pesos. And sa stocks naman, we have a total of 25,112.32 pesos. So yung grand total niya is 33,967.06. So ito yung total na kinita ko in 2024 passively. Ngayon, alam mo ba na 25% ng 1 million pesos is 100,000? Ito ay sa tulong ng compound interest or snowball effect. Kung gusto mong malaman ito, panoorin mo itong susunod na video ko. Yun lamang, hanggang sa muli. Paalam!